Magandang umaga po sa ating lahat at lumabalik sa inyo ng isang mapapalang araw. So umaga ito ay tayo po ay natapon na sa ating po na oras ng salita ng Diyos. At kung hawak niyo ang mga Biblia, ay makitulong po kayo sa akin sa aklat ng Marcos, nasa kabanata 8, 22 at 26. Pero bago yan, ay tayo po na yung manalangin. Tapos po nun, tayo po ay magbabasa ng ating po scripture. Father God, una sa lahat, kapasalamat kami sa araw na ito na ipinagkaroon niyo sa amin upang kami magsama-sama na magpulit, magpasalamat sa inyo, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa inyo ang oras na ito na inyong pagpalagin, lahat ng makakarinig, Panginoon, ay inyong po kakatakuin at bawat salita na aming po bibigkasin, Panginoon, na patuloy na maging kalwalhatian ninyo, na magbigay ng kapulihan at magpapakalan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming kahilingan sa inyo sa mga kapiyahin pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nandiyan ko po at nakatumayo para sa ating pagpabasa ng ating pong banal na kasulatan. Siya ay pumunta sa Bethsaida at kanilang dinala sa kaniya ang isang lalaking bulag. Pinamanhid nila sa kaniya na siya ay hipuin ni Jesus. Sa paghawak ni Jesus sa kamay ng lalaking bulag, kaniya inatay siya sa napalabasan ayon. Didoraan niya ang mga mata ng bulag at ipinatong ang kanyang kamay sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, may nakita ka bang anuman? Pagkatingala niya ay kanyang sinabi, nakikita ko ang mga tao na parang mga punong kahoy na lumalakad. Muling ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa kanyang mga mata at hindi siya pinatingala. Siya ay napanuli at malinaw niyang nakikita ang lahat ng mga tao. Pinauwi siya ni Jesus sa kanyang bahay at sinabi, huwag kang papasok sa anumang nayon at huwag mo itong sasabihin sa kanyang naman. Pagpalain po ang salita ng Diyos at tayo po lahat ay makakapunan. Minsan pa ako po ay bumabati sa inyo at sa magandang umaga, magpapalang araw sa ating lahat. Marahil ito pong kwento na ito na ating pong binasa ay marami na ang nakabasa o nakarinig nito. Kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa lalaking bulag sa lugar sa Bethsaida. Kaya naman ang tanong ay, malinaw po ba? O nalalaman ba natin ang tunay na dahilan ng nasabing pagpapagaling o himala? Natitiyak ko po mga kapatid na mas ma-appreciate natin ang kwento kung ang tunay na dahilan sa likod ng pagpapagaling ay ating pong matutuklasan at ito po ay mahahayag ng malinaw. At dito po sa atin sa Apostolic Bible Christian Church, pinahahalagahan natin ang pagkakaroon ng tamang konteksto sa lahat ng ating itinuturo at ipinapangaral dito po sa mundo dito. Dahil tayo ay naniniwala na ito ang susi upang patuloy tayo tulungan na lumago at lumalim sa salita ng Diyos. Ang blindness o ang pagkabulag po ay isa lamang sa napakaraming sakit na mayroon ng panahon po ng ating Panginoon dito sa lupa. Kahabag-habag ang taong bulag sapagkat tila isa siyang bilanggo. Bilanggo na walang kakayahan na makalaya sa kanyang kondisyon. Ang bulag ay ipinagpapalagay noong mga panahon na iyon ay isang paghigatan o liability. At itinuturing siya na walang pakinabang sa kanyang pamilya at sa lipunan. Ang pagkakaroon po ng sakit na blindness ay nangangahulugan din ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. Una, yung sinasabi kawalan ng pag-asa, yung kawalan ng pag-asa na makita ang kagandahan ng kanyang kapaligiran. At ikalawa, yung kawalan ng pag-asa na makita niya at maranasan niya ang magandang buhay. Noong mga panahon po na yun, ang pagkabulag ay wala pa pong lunas. Wala pang gamot sa pagkabulag ng mga panahon na yun. Hindi pa po uso noon ang surgery o eye operation. Kung kaya naman, ang sino man na magkaroon ng ganitong sakit ay para na rin siyang buhay na patay. At madalas kapag binabanggit ko
ang blindness sa Bible, especially sa New Testament, ito po ay hindi lamang sasuggest, hindi lamang ito nag-i-imply po ng kanyang physical condition, kundi maging ng kanyang spiritual condition bago po siya makatanggap ng salvation. At ang Panginoong Jesus, madalas po niya tinatawag itong mga policies bilang mga blind guides o mga bulag na taga-akay. O kaya naman ay tinatawag ng Panginoon sila ng mga spiritually blind. Bakit? Sapagkat kahit sila po mismo, nakita na nila mismo sa kanilang mga mata, nasaksihan nila ang mga ginagawa ng Panginoon o ang kanyang mga ginawa, mga pagpapagaling o himala, hindi pa rin po nila maunawaan, hindi nila matanggap, hindi nila maintindihan. Hindi nila makita yung signs na ang tao kanilang tinutuligsa ay ang anak ng Diyos. Hindi po nila matanggap dahil sila ay spiritually blind. At ang kanilang mga espiritu ay nakasarado. At hindi lamang nakasarado o nakabilanggo sa pagkagulat, kundi talagang masasabi na spiritually dead din sila. Siguro, ang isang magandang paraan ng paglalarawan na maaari po natin ibigay sa isang lalaki o sa isang tao na isang lalaki na physically blind ay yung nangyari po doon kay Apostol Pablo. Noong panahon na kanya pong tinutugis itong mga Christians, sa kanyang paglalakbay sa daan po ng Damascus, sabi doon, handa na niyang i-persecute itong mga Christians, nakakita siya ng liwanag. At dahil sa liwanag na yun, nagulat po siya. At alam niyo po, yung paglalarawan ng pagkagulat niya, sabi doon, sa Gawa 9, talata 18, para daw kaliskis na nahulog sa kanyang mga mata, at muli siyang nakakita. Sabi po dito, agad-agad na nalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis. Natanggap niya kaagad ang kanyang mga paningin, siya ay tumayo at binautismuhan. Siguro nga baka ang mga mata ng isang taong bulag ay may nakatakip na parang kaliskis, kaya hindi siya makakita. Dito po sa ating pong scripture, sa Mark 8:22-26, hindi lamang po yung pagpapagaling sa lalaking bulag na makikita natin, kundi maging ang kapangyarihan at habag ng Diyos sa taong nangangailangan. At kapansin-pansin po dito yung compassion, yung pag-ibig ng Diyos, lalo na doon sa mga taong kapuspalad, mga taong may malubhang karamdaman. Hindi po natin maaaring hindi ito mapansin sapagkat ito ay nagpapakilala lamang kung sino talaga ang Panginoon. Hindi lamang siya makapangyarihan, siya ay mapagmahal. He is a loving, a powerful, a merciful God. Yan po siya. Mahabagin at mapagmahal ng Diyos sa mga kawawa at mga kapuspalad at handa siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sila ay isalba o kaya naman ay iligtas o tulungan. Ang pagpapagaling po sa lalaking bulag ay isang paraan lamang ng paglalarawan po ng kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na mga mata upang makita at makilala kung sino ang anak ng Diyos. At imposible po para sa isang taong bulag ang liwanag at makilala ang mundo kanyang ginagalawan. At lahat ay mananatiling hindi magkakatago kahit pa sabihin natin na ang isang bagay ay malapit lamang sa kanya o kaya naman ay nasa kanyang harapan. Ang mga tao doon. Maraming may mga kapansanan sa paningin, marami ang sakit nila ay blindness. At alam niyo po ba mga kapatid, even yung mga disciples ng Panginoon, sa simula ay mga bulag din. Spiritually blind, ibig ko sabihin. Ang mga disciples po ng mga panahon na yun, bagamat nakikita na nila ang ginagawa ng Panginoon, kasama sila ng Panginoon at nasasaksihan nila ang ilang mga himala ng Panginoon na ginagawa.
Ganun pa man ay hindi pa rin bubuo ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Hindi nila talaga marahil nauunawaan o kaya naman ay naiintindihan yung ginagawa ng Panginoon at maging yung Kanya itinuturo sa kanila. At katulad po ng lalaking bulag na pinagaling ng Panginoon, sa simula ay tila ba parang anino lamang yung mga taong naglalakad sa paligid niya at hindi mo malinaw ang mga bagay-bagay sa Kanya. Malabo, kumbaga. Partially seen, partially revealed ang mga nangyayari sa Kanyang kapaligiran. Ito po mga kapatid ang kondisyon ng mga disciples ng Panginoon sa simula. Nakikita nila yung ginagawa ng Panginoon, yung Kanyang mga himala, subalit hindi po lubos na malinaw sa kanila kung siya ba talaga ang Mesyas o ang tagapagligtas na inihula sa mga lumang tipan. Ang Mesyas na sinasabi na darating upang magligtas sa kanila. Hindi po nila naiintindihan, hindi pa po nila nung lubos na na-absorb o nalalaman ang katotohanan na yun. Mamaya po malalaman po natin kung bakit. No? Ganun pa man, nais ko pong bigyan linaw lamang na kung hindi man po agad-agad ang lalaking bulag ay nakakita at kailangan pakulitin ng Panginoon ang pagpapagaling sa Kanya, hindi po ito nangangahulugan mga kapatid na nagmintis ang Panginoon sa Kanyang ginawa o kaya naman ay baka nawawalan na o uubusan na siya ng power. Hindi po iyan ang katotohanan. Uulitin ko po, ang dahilan kung bakit hindi agad gumaling o nakakita ng malinaw ang lalaking bulag ay dahil nais ipakita ng Diyos, nais niyang ilarawan sa kanyang mga disciples ang kanilang kondisyong espiritual. Kumbaga, ginamit po ng Panginoon yung sitwasyon itong lalaking bulag bilang object lesson sa kanyang mga disciples. Para sinasabi ng Panginoon, nakikita niyo yung mga ginagawa ko, subalit hindi niyo naaaninag lamang at hindi niyo lubos na nakikita na malinaw kung sino ako. Hindi po lubos na malinaw na nakikita nila o naunawaan o nakikilala kung sino nga si Jesucristo. Subalit dahil sa ginawang himala at pagpapagaling ng Panginoon sa lalaking bulag, ito pong mga disciples dito ay mahahayag sa kanila ng malinaw at buong-buo na kung sino si Jesucristo talaga. Sa kanila pong naging pinapag-uusap sa mga sumusunod na talata, dito pa rin sa Mark 8, sa verses 27 to 29 naman po, basahin ko lamang po ang sinasabi doon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga layo ng Caesarea na sakop ng Pilipos. Habang siya naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na tagapag-bautismo. Sabi naman ng iba, si Elias na kayo. May nagsabi rin, isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot po si Pedro, kayo po ang Kristo. Alam niyo po, nung nangyari ito, itong confession ni Peter na ito, na you are the Christ, after po yan, na makita nila ng pagalingin ng Panginoon ang mata na lalaking bulag. Nang kanila po nang ibilag ng buo ng Panginoon ang mga paningin na lalaking bulag. Ganun din po ang nangyari sa mga disciples. Naunawaan na nila na malinaw, ikaw pala talaga ang tagapagligtas. So, yung pangyayari po dito po sa lalaking bulag, ipapapagaling ng dalawang ulit, hindi po nakakahulugan yan na nagnintis ang Panginoon, na nagkulang ang kanyang kapangyarihan, hindi po. Lagi po itinuturo dito kung anong spiritual condition meron lamang itong mga disciples ng mga panahon na yun. Partially, nakikita nila kung ano yung ginagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, hindi nila lubos na nakaunawan at nakikilala kung sino siya. At ang ginawa po ng Panginoon, inulit niya at sa pangalawang pagkakataon na yun, malinaw na. Malinaw na naunawaan nila kung sino ang Panginoong Jesus.
kwento po ng pagpapagaling sa lalaking bulag, nais ko pong pagtuunan natin ng pag-aaral sa umaga nito ang mga kaibigan ng lalaking bulag. Since atin na po na naunawaan, na i-explain na natin ang konteksto nito pong kwento na ito, gusto kong mag-focus po tayo dito sa mga kaibigan ng lalaking bulag. Hindi po kasi madalas nabibigyan ng pansin ang mga taong nagdala sa lalaking bulag sa Panginoon. Gayong ang kanila pong ginawa ay dapat na mabigyan po ng atensyon at halaga at dapat na mapag-aralan. May mga pagkakataon sa mga kwento po, may mga tao na hindi madalas na bibigyan ng pansin. Kumbaga mga extra lamang sila, pero napakalaki po pala ng kanilang ginagampanan o ang kanilang naging participation. Naniniwala po ako na itong mga lalaking nagdala sa bulag sa ating Panginoon ay hindi po iba dito sa may kapansanan ng lalaki. Maaari natin ipagpalagay na itong mga lalaki ito, itong mga tao na ito na nagdala sa lalaking bulag ay miyembro ng pamilya niya o kaya naman ay malalapit na kaibigan nitong lalaking bulag. Maaari sila ay mga close friends ng lalaking bulag. So sa umagang ito, ang tanong sa atin na nais natin magbigay ng kasagutan ay ano yung mga katotohanan na maaari natin matutunan mula doon sa mga kaibigan nitong lalaking bulag. Bakit dinala nila sa Panginoong Hesus ang kanilang kaibigan na bulag? Bakit niya ba? So tingnan po natin ang unang katotohanan kung bakit itong mga tao na ito, itong mga kaibigan na ito na lalaking bulag ay dinala siya sa Panginoong Hesus ay dahil sa nangangailangan ng tulong ang lalaking bulag. By the way, ang ating pong titulo ng mensahe sa araw na ito ay Let us bring our friends to Jesus. So, the reason why they brought the blind man to Jesus is because their blind friend needed help. Kailangan po niya ng tulong. Obviously, walang kakayahan ng isang lalaking bulag na makakita at makalapit sa Panginoon sa sarili niyang lakas at sa sarili niyang paraan. Kailangan niya ng tutulong sa Kanya. Kailangan niya ang kanyang mga kaibigan upang madala siya sa Panginoon. Kailangan niya ang kanyang mga kaibigan na nakakakilala at nakakaalam ng kinaroroonan ng Panginoong Hesus. Kailangan niya ang kanyang mga kaibigan na handang samahan siya upang makilala ang Panginoon. Mapalad po ang lalaking bulag sa kabila ng kanyang kapansanan sapagkat may mga kaibigan siyang nakakaunawa ng kanyang kondisyon at kalalagayan. Mapalad siya sapagkat may mga kaibigan siya na hindi lamang sa salita kundi sa gawain ay maaasahan. Mapalad siya dahil ang kanyang mga kaibigan ay minanais na siya ay magkaroon ng bagong buhay at pag-asa. Ito pong mga kaibigan po na lalaking bulag ay concerned sa kanyang buhay at sa kanyang kinabukasan. Bagamat ang kwentong ito ay totoong buhay, maraming aral ang ibinibigay naman ito sa atin. Ano po yun? Una, ang tunay na pagkakaibigan ay nagnanais ng kabutihan para sa isa't isa. Hindi lamang sa salita, kundi may kasamang gawa. Nakita naman po natin mga kapatid na nag-effort itong mga kaibigan ng lalaking bulag na siya po ay madala sa ating Panginoon. Ang tunay na pagkakaibigan ay nagkukudyok na dalhin ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang bulag na kaibigan sa Panginoon. Ang tanong sa ating lahat, sino sa mga kaibigan natin dito ang nais dalhin mo o ang ninanais mong dalhin kay Kristo Jesus? Sino kaibigan natin na tiyak natin spiritually blind ang nais natin ipagawad sa ating Panginoon?
Luminga nga po tayo sa ating pong mga katabi. Hanapin niya natin. Nandiyan ba sa tabi ninyo yung mga kaibigan ninyo? Naririyan ba? Katabi niyo ba? Naririto ba sila lahat? Siguro hindi na naman isa ang kaibigan natin. Marami tayong kaibigan. O na yung kaibigan, sino dito sa mga kapamilya natin at sa tingin natin ay may pangangailangang espiritual at dapat na maipatingin o madala sa ating Panginoong Jesus? Naririto ba sila? Kasama ba natin sila? Tayo ba mga kapatid, kontento na ba tayo na tayo ay malinaw, na naunawaan ang katotohanan, malinaw sa atin kung sino ang Panginoong Jesus? Samantalang yung mga mahal natin sa buhay, dahil yan ay malalapit natin kaibigan o miyembro ng pamilya natin, ay nananatili pa rin na nangangapa sa dilim at walang pag-asa sa darating na buhay, sa darating na bukas. Kontento na ba tayo doon? Okay na ba tayo? Tayo na lang. Okay ba sa inyo? Kontento ba kayo? O mapayapa ba kayo? Ang inyong damdamin ay may kapayapaan. Na pagdating ng araw ay tayo nasa langit at yung mga mahal natin sa buhay ay hindi man lang natin na ipakilala ang Panginoon o kaya nagdala para katingnan sila, para alisin ang pagkabulan sa kanila. Di ba tayo nabibigatan o nakakatulog tayo ng mapayapa kapag ganun? Sino sa atin dito ang may kapayapaan? Kahit sabihin natin na alam natin na mapapahamak ang ating mga kaibigan o mga mahal sa buhay pagdating ng panahon. Meron ba? Baka pag sinabi natin na okay lang ako, baka hindi ka katunay na kaibigan o baka hindi ko mas natunay na kaibigan. So ito po mga lalaki, ito po mga kaibigan, ito lalaki at umulan nito, talagang hindi po sila nag-quit. Hindi sila nakontento, hindi sila napayapa, hindi sila natatahimik hanggang hindi po nila nabibigyan ng kaginawahan o solusyon ang problema ng kanilang kaibigan. At alam niyo po, hindi lamang sa dalangin nila sinasamahan ito, kundi maging po sa kanila po mga aksyon. Alam niyo po mga kapatid, kung dadalhin mo natin ang ating mga kaibigan, manalapit na kaibigan, o mga mahal sa buhay, mga kapamilya natin, kapatid, nanay, tatay, mga anak, buya, ate, mga pinsan. Kung dadalhin mo natin sila sa Panginoon para patingnan, para ipagamot ang kanilang pagkagulan, libre naman po yun. Hindi lang free consultation, pati po yung pagpapagaling, libre sa Panginoon. Wala pong charge doon. Hindi po tayo gagastos doon. Ang kailangan lang natin ay mag-usap tayo, nadalhin sila. Hibukin natin sila, akayin natin sila, at dalhin natin sila sa Panginoon. Dahil alam natin, may pangangailangan sila. May mga sakit sila na maluba na kailangan po nila ng pagpapagaling. Iyon po ang magiging kontribusyon lamang natin para matugunan po yung kanilang pangangailangan. Handa ba tayo, mga kapatid, na yung ating oras at lakas ay gamitin para madala natin yung ating mga mahal sa buhay, malalapit sa puso natin sa Panginoon? Handa ba tayo? Hindi sila handa, walang sumasagot. So dito po makikita natin mga kapatid, bagaman itong mga kaibigan na lalaking ulan ay lumalabas na extra lang o hindi ganong nabibigyan ng pansin, pero napakalaki po ng kanilang naging participation sa paggaling ng kanilang kaibigan bulag sa pagkakaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa. Ikalawa, nakatotohanan na maaari po natin matutunan sa buhay po nitong mga kaibigan ng lalaking bulag ay ito. The blind man was brought to Jesus because they wanted him to see. Ang tanong, bakit nila dinala sa Panginoong Jesus ang kanilang kaibigan bulag? Sapagkat nais nila na ang kanilang kaibigan ay makakita rin. Di po ba napaka-honorable ng kanilang motibo?
napakaganda ng kanilang motibo para sa kanilang kaibigan. Nais nilang makakita at makita ng kanilang kaibigan yung mga bagay na nakikita nila. Nais nilang mabuksan ang kanyang paningin at ma-appreciate ang kagandahan ng kanyang kapaligiran. Yan po ang isa sa mga kadahilanan kung bakit ninais nila na dalhin sa Panginoong Hesus ang kanilang kaibigan. Balik ang tanong dito, ano yung unang naging hakbang nila upang makamit nila at mapagbigyan sila ng Panginoon sa kanilang kagustuhan? Ano po yung ginawa nila bago yun? Bago nila, pagkatapos nila ilapit sa Panginoon. Sabi po, sa verse 22, basahin ko lang, sabi dito, siya ay pumunta sa Bethsaida, ang Panginoong Hesus po ito, at ang kanilang dinala sa kaniya, okay, ang isang lalaking bulag, ipinamanhig nila sa kanya na siya ay hipuin ni Jesus. Ano po ba ang ibig sabihin ng ipinamanhig? Ibig sabihin po niyan, ipinakiusap o isinako. Makikita po natin dito, malinaw ang dahilan ng kanilang paglapit sa Panginoon. At iyon ay upang ang kanilang kaibigan ay pagalingin sa kanyang pagkabulag. Nais nila ang kanilang kaibigan ay makakita. Subalit, hindi lamang po pagnanais doon, hindi lamang yung pagdala po ang kanilang ginawa doon. Alam niyo po, sabi doon, ipinamanhig nila. Sa madaling salita po, sinasabi lang dito na ipinalalangin nila ang kanilang kaibigan sa Panginoon na siya ay kanilang hipuin ng pagaling. Masasabi ko lang po dito sa mga kaibigan nito lalaki, nitong lalaking bulag, napakadali sa ito, ano, ng kanila pong hangarin sa kanilang kaibigan. Ewan ko, pero ako binubulay po ito, na-touch ko ako. Medyo parang nakaramdam ako ng konting emosyon na talaga namang na-touch ko ako doon sa kanila pong concern, sa kanilang pagmamalasakit, sa kanila pong kaibigan na may kapansanan. Talaga pong makikita mo dito na itong mga tao dito ay hindi lamang basta nakikita nila yung kaibigan nila sa sitwasyon nila, kundi maging sila ay nakikibahagi sa hinagpis at sa hirap na pinagdadaanan ng kanilang kaibigan. Itong mga kaibigan itong lalaki ko lang ito, hindi lamang talaga sa salita. Nakikita mo na kahit sa kanila pong pakikitungo sa kanila, ginagamit ko lamang po yung aking observation dito sa mga nangyayari dito. At nakikita ko, nalalaman ko natin, ganun sila ka-concern sa kanilang kaibigan. Kaya napapatan nga ako sa sarili ko na ganun kaya, ganun din kaya yung iba namin mga kapatid, ganun din kaya yung ibang mga believers. Pare-pareho kaya kami na yung nararamdaman, yung concern itong mga kaibigan na lalaki tulad ay pare-pareho kaya. Nahanda silang handa rin kami na magsakripisyo, maglaan ng oras, ng lakas, para lamang ang kanilang kaibigan ay gumaling at makakita. Alam niyo po, kahit alam ng Panginoon kung ano po ang pangangailangan, ang dahilan ng kanilang paglapit sa kanila, ito pong mga kaibigan ng lalaki mula, kaya hindi po nag-assume. Hindi po sila nag-assume na alam na ng Panginoon, kaya namin din na siya dito, bulag nga yan. Kundi sa hali po, nakiusap sila sa kanya. Nakiusap itong mga kaibigan ito, itong lalaki mula, sa Panginoon. Sabi doon, ipinamanhig nila sa Panginoon na siya ay kanyang hipuin at pagalingin. Kung ating pong ilalarawan, talaga sinamahan talaga ng panalangin. May kasamang panalangin yung kanila pong ginagawa para ang kanilang kaibigan ay gumaling.
Kaya huwag po natin na-underestimate yung kapangyarihan ang pananalangin sa pagaling ng isang tao. Naniniwala po ba kayo doon? Na napakalaki ng bahagi o yung porsyento kung bakit ang isang tao ay gumagaling kapag nananalangin. At ito mga tao na ito, naniniwala sila na kung sila ay sama-sama na dudulog o ipananalangin ang kanilang kaibigan, tiyak, sasagutin at pagagalingin niya ng Panginoon ang kanilang kaibigan. Ano po ang ibig sabihin? Yung mga kaibigan natin na nais natin dali sa Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay, mga kapamilya natin, kapamilya, kapuso, kapatid. Kung dadalhin po natin sa Panginoon, kailangan may kasama po panalangin. Kailangan hindi tayo magkukulang po sa panalangin. Itaas natin sila sa Panginoon. Dalhin natin sila sa Panginoon sa panalangin. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin dito, bago pa man tayo makakilala, bago pa man tayo makakanap ng kaligtasan ng Panginoon, naniniwala ako na mayroong isa o higit sa isa pa man na mga kaibigan natin na malapit sa ating puso, na malapit tayo sa kanilang puso, ang nanalangin para sa atin. Naniniwala ba kayo? Amen. Kasi sa amin po, totoo yun eh. Alam po, marami akong kaibigan ko ng mga Christians. Hindi pa ako nananampalataya. Talagang, tama na. Papipray ka namin. Noon na nakukornihan ako. Sabi ko, espiritual. Pero, later on, makakilala ako sa Panginoon. Kaya pala, sabi ko. So, naniniwala ako na hindi tayo nakikita kung hindi tayo pinanalangin ng mga tao na malalapit sa atin. Dahil mahal nila tayo, dahil nais nila na tayo man ay makakilala sa Panginoon. Ngayon po ba? No? Kaya, mga kapatid, ngayon pa lang, simulan na natin. At samahan natin ang action. Samahan natin po ng gawa yung ating pong panalangin para sa mga mahal natin sa buhay. At tanong ko, meron ba mahal lang sa atin dito para ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na madala natin sa Panginoon? Meron ba? Kung may humahal naman, kailangan po ipanalangin natin talaga para mawala yung mga hadlang na yun. Ihilingin natin sa Panginoon na hawin niya, alisin niya itong mga nagiging hadlang. Whether iyan yung takot mo, ikaw i-reject, o yung persecution sa'yo. Panalangin natin sa Panginoon. Kasi mahal natin sila, ayaw natin na sila ay mapahamak. Kaya panalangin natin sila. Nais ba natin yung mga kaibigan natin ay makilala ang Panginoon at makita nila ang kawalan ng Panginoon? Nais ba natin mga kapatid? Ang tanong ko po, ano po yung nagiging hadlang para hindi natin madala sa Panginoon ang mga mahal natin at yung mga malalapit sa buhay natin? Natatakot po ba kayo? Natatakot ba tayo na pagtawanan nila tayo? At anong gaano natin kadalas sila itinataas sa pananalangin? Meron ba tayong puso para sa kanila? Nabibigatan ba ang puso natin sa kanila? Sino dito ang naghahangad na nakakasama yung mga kaibigan natin malalapit, yung mga mahal natin sa buhay, sa mga kapamilya natin? Sino dito naghahangad na makasama sila sa ating pong pananambahan linggo-linggo? Wala ba? Naniniwala po ba tayo na yung ating pong panalangin ay makatutulong upang sila ay makakilala sa Panginoon? Salamat po. Kung tayo ay naniniwala, huwag po natin silang bibitawan. Alalahanin natin sila at tulungan natin sila na makalapit sa Panginoon. Pansinin po nyo yung mga kaibigan ito nung lalaking bulag. Hindi sila tumigil hanggat hindi nakakamit ng kanilang kaibigan ang pagpapagaling ng Panginoon. Kung marami po tayong mga kaibigan na hanggang ngayon ay kailangan pa rin ng kaligtasan at pagpapagaling ng Panginoon, simulan po natin kahit pa isa-isa.
Isa-isahin natin sila hanggang sila lahat ay makita natin na kasama na natin sa kaliwanagan at sa katuwiran at sa katotohanan. Handa po ba tayo? Ready ba tayo mga kapatid? Amen. Handa tayo sa hamon na ito. Ikatlo at huling katotohanan na itinuturo sa atin ng mga kaibigan nitong lalaking bulag. Kung bakit nila dinala sa Panginoon ang kanilang kaibigan. Ano nga ba? The reason they brought the blind man to the Lord was because they believed in Jesus. Ang dahilan kung bakit nila dinala sa Panginoon ang kanilang kaibigan bulag ay dahil naniniwala sila sa Panginoon. Naniniwala sila sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Marami na silang nakausap, marami na silang narinig ng mga patotoo, o sila mismo ay nasaksihan nila yung mga himala ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus. At para sa kanila, marahil sapat na ang mga iyon, sapat na ang kanilang mga narinig at mga nabalitaan tungkol sa Panginoong Hesus para paniwalaan nila yun. Alam niyo po, natural sa atin mga kapatid, dito ba, na kung may sakit yung ating mga mahal sa buhay, dinadala natin doon sa mga alam natin na maaasahan at may reputasyon na may kakayahan na makapagpagaling. May reputasyon pagdating sa paggamot ng mga karamdaman. Hindi natin ipagsasapalaran ang buhay at kapalaran ng mga mahal natin sa buhay. Sa isang tao na hindi natin kilala o kaya naman ay walang eksperyensya o kakayahan at wala pang napatunayan. Sino po dito sa atin? Yung dadalhin yung kanyang may sakit na anak doon sa hindi nag-aral o walang patunayan na siya ay manggagawa. Siguro, yung mga tao na kapos lang, talagang wala-wala, dinadala nila sa albularyo. Di po ba? Pero kung malubha sa akin o ng miyembro ng pamilya natin, at nais natin na sila makasama pa na matagal at magkaroon sila ng maginhawang pakiramdam at magkaroon sila ng total relief. Saan natin dadalhin? Siyempre dadalhin natin doon sa alam natin, makapagpapagaling at makapagbibigay ng solusyon, makagagamot sa kanyang karamdaman. Kahit pa mahal yan, kahit pa sabihin na mamumutak tayo, eh hindi po natin papansinin yan. Hindi natin ipagsasapalaran sa libre kung wala pong mapapala, kung wala tayong aasahan. Kahit po sabihin pa natin na ando sa ospital na yun, pero kung siya ay gagaling doon, gagaling doon, dilugatin yan. May mga karanasan na ganyan, may mga iba natin kapatiran. Kahit pa ipangutang mo, kahit pa sabihin mo na uubos ka ng, o magsasanda ka ng ano pa mga kasangkapan mo o pag-aaral mo, pagabot mo lang, maisang taon lang ang buhay at ang iyong mahal sa buhay. Hindi ka pupunta doon sa mga walang kakayahan at walang karanasan. Ang mga kaibigan ko dito lalaking bulag ay nagtitiwala na nananampalataya kay Jesus. Kung kaya siya ay sa kanya dinala, sa Panginoon nila dinala, naniniwala sila. At dito po, alam niyo po, sabi ko nga, kapag nag-iisap at nagdi-devotion ako ng mensahe na ito, hindi ko maiwasan na ma-amaze. No? Na-amaze po ako dito sa mga kaibigan ko, nilalaking ko lang dito sa kanilang dedication, sa kanilang pong interest, para sa kanilang kaibigan. Na-amaze ako doon sa kanilang commitment na ito kaibigan nila na ito ay ma-entrust. Magkaroon ng magandang buhay. Tunay sila mga kaibigan ko talaga. Pero dito po sa kwento natin, madalas hindi sila nabibigyan ng pansin, hindi sila nabibigyan ng atensyon. Extra lang sila. Pero napakalaki po ng kanilang ginagampanan at napakahalaga ng kanila pong ginagampanan. Di po ba? Ito mga kaibigan na lang bulag ay tiyak mo na mga believers ng Panginoon. Mga mananampalataya po sila ng Panginoon. Otherwise,
Kung hindi sila believers, hindi nila dadalhin sa Panginoon ang kanilang kaibigan may kapansanan. Kung hindi sila mga believers, malamang sa iba nila dadalhin yung kanilang kaibigan. Kaya napapaisip ako, sana lahat ng mga believers ganun din. Hindi lamang tayo sa salita, kundi sa gawa. Kung tayo ay mga believers talaga ng Panginoon, sana dali natin lahat yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, na may ganong kapansanan sa kanilang spiritual na paningin. Dali natin sila sa Panginoon. Naniniwala ako na kung lahat po tayo ay tulad nitong mga kaibigan, nitong lalaking bulag, na mayroon silang dedication, may commitment, may concern, may pag-ibig sa kanilang kaibigan, may malinis na hangat na sila ay maligtas sa kapahamakan. Naniniwala ako, mapupuno ang mga worship celebration sa church. Naniniwala ako doon. Sa totoo lang, kung gano'n ang attitude ng mga believers, tiyak mo na lagi pupuno ang mga worship centers. Tingnan po ninyo mga kapatid, hindi ang mga unbelievers ang magdadala sa kanilang kaibigan sa Panginoon. Hindi. Meron na ba kayo nabalitaan na unbelievers na naghikayat o nag-invite o nagdala ng kanilang kaibigan sa church? Meron na ba? May nabalitaan ba kayo na may unbeliever yan, kaya nandiyan sa church yan, pumunta yan, dinala yung kanyang kaibigan. Meron ba gano'n? Wala pa. Sino po ang madalas na makikita mo sa church? Sino yung madalas na makikita mo nag-invite sa church? Di ba yung mga kasama natin ang mga believers din? Tama po ba? Walang unbelievers na mag-invite sa'yo. O doon sa mga mahal natin sa buhay, o sa mga kaibigan natin na pagpunta kayo sa church. Hindi po nila trabaho yun. Wala silang interest sa mga ganitong gawain. Tandaan natin, it is our duty as believers of the Lord na dalhin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay sa Panginoon. Kaya nga po pinangahangapan lagi natin dito sa church. No? Sabi doon, bringing people to Christ. Making disciples. Serving Christ. Yan yung dapat natin ginagawa. Dali natin yung mga kapatid natin. Last week, napakinggan natin yung about sa resurrection. Bakit tayo nagtitiis sa mga ganitong gawain? Bakit tayo nasa church? Bakit yung iba, nagpapasarap sa buhay, tayo sa kanang tayo, nagtitiis tayo ng mabuhay ng katungid, at nagtitiis tayo na kung ano pa man yung mga pagsubok na yan, ay haharapin natin. Dahil sa resurrection. Dahil yung mabuting balita, pagdating ng araw, may pag-asa tayo na makakamit sa buhay na susunod. Pagkatapos doon, ano na po gagawin natin? Ikakalat natin ang mabuting balita. Dadalhin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid natin sa Panginoon. Yun po gagawin natin. Kaya nga po, tumahal natin yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin, yung mga kapamilya natin. Sama po natin sila mga kapatid. Sama natin sila sa church. Pakilala natin sila sa Panginoon. Sino dito ang nagnanais na mapahanap at manatiling bulag sa katotohanan ang kanilang mga mahal sa buhay? Sino dito? Meron ba dito na ayaw na sila o bayaan mo sila? Siguro naman wala po. Siguro naman bawat isa sa atin, ang nais natin, kung darating ang panahon na tayo kasalanan, na makikita natin yung mga malalapit sa atin, yung mga kaibigan natin, yung mga mahal sa buhay natin, yung mga kapamilya natin. Dahil kapag di natin nakita yung mga mahal natin sa buhay sa langit, lulungkot tayo doon. Dito po, habang nabubuhay tayo, meron tayong pag-asa, meron tayong chance na magawa natin yun. Pag nasa kabilang buhay na tayo, wala. Kaya, it is the best time for us to bring our friends, our loved ones to the Lord. Dali po natin sila mga kapatid. So parang ito,
Iniiwan sa natin ng Panginoon ang isang malaking hamon, mga kapatid. Ano yung hamon? Bring your friends to the Lord and let Jesus help them seek and live a life full of hope and joy. Bring your friends, your families to the Lord and let Jesus help them to see and to live a life full of joy and hope. Kaya ba natin? Kaya ba natin dalhin yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid? Amen. So sa susunod na linggo, magkikita-kita tayo siguro. Isa-isahin natin. H1, grade 1. Amen? Amen po ba? Sige po, magandang araw ulit at papakain tayo lahat ng Panginoon sa Diyos tayo.